Pinayagan ng Sandigan Bayan na magpiyansa sa kasong malversation si dating Senador Bong Revilla habang isasalang naman ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation sa reklamong graft at plunder sina Senador Loren Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo. Ghost electricity. Ganito anyang nangyari sa mga solar project na nakuha ni Batangas Representative Leandro Leviste ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Dahil dito, inihain na sa preliminary investigation ng mga reklamong plunder at graft laban kay Leviste, kanyang ina na si Senator Loren Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay Remulla, ang kasong plunder ay walang bail o piyansa. Yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At para bang basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At ang laki nang nawala sa ating mga Pilipino. Ayon kay Remulla, ang nangyari ay ibinenta lang ito. Aabot sa 10 bilyong piso ang halaga ng kontrata, pero bukod pa niya rito ang daan-daang bilyong pisong nawala o projected damage sa mga Pilipino dahil sa hindi nagawang mga proyekto. Dagdag ni Remulla, kumuha ng exclusive service contract si Leviste, kung saan sila lang anya ang maaaring mag-produce at magbenta ng solar energy, na tila sila ang nagmamay-ari anya ng araw. Pagdating naman sa kaugnayan ni Legarda sa naturang mga proyekto, Hindi naman makukuha ng 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman ng Finance Committee ng Senado. Parang appropriations yan ng House, Finance Committee ng Senado. At ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. dagdag ni Remulla, masusing pinag-aralan na naturang mga reklamo, lalo't naapektuhan dito ang maraming mga Pilipino. Enero pa anya na magsimula ang fact-finding investigation kaugnay nito. Samantala, higit 20 counts naman ng malversation ng inihain ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation laban kay construction workers, Solidarity Representative Edwin Garjola, kaugnay sa issue ng flood control projects. Ito kaugnay ng conflict of interest ng mambabatas. Contractor yon, yung yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya. Sa ibang balita, pinayagan ng makapagpiyansa ng Sandigan Bayan 3rd Division si dating Senator Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Pandig, Bulacan. Ayon sa korte, bigo ang prosekusyon na may pakita ng malakas ang ebidensya laban kay Revilla kaugnay ng kasong malversation. Nagbayad ng 1 milyong pisong cash na piyansa si Revilla para sa pansamantalang kalayaan nito. Habang denied o hindi naman pinagbigyan ng korte ang bail petition ng mga kapwa niya akusado, kabilang na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Rod Lagusad para sa Bayan.